Abala ang inay sa pagluluto ng hapunan kaya't nagtungo na lamang ako sa kwarto. Iniisip ko kung babalik pa ba ako sa mansyon o hanggang bukas na lang ang huling araw na tutungo ako sa lugar na yon. Tao po! Malakas na sigaw sa tarangkahan na umistorbo sa paghigop ko ng kape. Gulo-gulo pa ang buhok ko dahil kagigising ko lamang. Lumabas ako para harapin ang lalaki na tiyak na nagtatrabaho sa Delmersad Incorporation base sa uniform nito. Ano po ang maitutulong ko? Ipinadala po ito ni Sir Diego. Isang makapal na kahon iyon at may ribbon din na kulay itim sa ibabaw. Matapos ko iyong tanggapin ay walang sabi-sabi na umalis kaagad yung lalaki. Pumasok ako sa loob para idiretso sa kwarto yung dala ko. Pupunta ba ako? Namaywang pa ako habang tinititigan yung box. Nagpakawala ako ng buntong hininga. Ay, ikakasal na si Sir Diego pero bakit pa ako ang a-attend? Sa kabila ng pagdadalawang isip ko ay natapos iyon nang kulitin ako ng inay. Camille anak, akala ko ba ay may party si Sir Martin? Ano't nakahilata ka pa riyan? Sayang naman iyang effort niya kung hindi mo papansinin ang imbitasyon. Nakalapag ngayon ang lahat ng laman ng kahon sa kama, katabi ko. Isang itim na papel ang tinutukoy ni inay na imbitasyon. May isang dangkal yata ang haba at isa't kalahati naman ang lapad. Kulay ginto ang bawat letrang nakasulat. Mag-aalas 5:30 na ng hapon. Kaysa kontrahin ng inay ay tumungo na lang ako sa banyo upang maligo. Paglabas ng banyo ay kinuha ko ang nakatiklop na tela. Kulay itim iyon na may mga pilak na highlight kung tawagin nila. Mataas ito sa aking tuhod. Sinuot ko iyon at halos manliit ako nang bumalandra kaagad ang hita ko. Wala din itong manggas maliban sa napakanipis na tela na may nakapatong na makikislap na bato at siyang nagsisilbing strap. Kaya ultimong buto sa ibaba ng leeg ko ay lumitaw. Sandali lang naman ako doon. Wala naman sigurong masama kung isusuot ko ito. Matapos kong kumbinsihin ang sarili sa bestidang suot ay sinunod ko na ang sandalyas na kapareha nito. Mukha talaga siyang idinisenyo para sa kapareha ng bestidang suot ko. Hindi naman iyon kataasan. Tama lamang upang umangat ako ng bahagya. May mga bato din itong disenyo sa ibabaw na may iba't ibang hugis katulad ng disenyo sa suot ko. Naalala ko tuloy yung binili sa akin ni Sir Diego. Pero tsak na matatapilok lamang ako at mapapahiya kung isusuot ko iyon. Pero parang mas bagay nga iyon kaysa dito. Sandali ko pang pinagkumpara ang sandalyas na kapareha ng suot ko at ang sandalyas na natatandaan kong ibinili ni Sir Diego na isuot ko sa birthday niya. Napalinga ako sa maliit na botelya sa gilid ng salamin. Kinagat ko ang ibabang labi ko tsaka iyon dinampot. Wala naman sigurong masama kung maglalagay ako nito ngayon. Sapat lang ang inilagay ko upang kumintab at bahagyang mas pumula ang labi ko. Kinabit ko pa ang lahat ng buhok ko, pakanan, tsaka ako pinagmasdan ng sarili ko. Ilang sandali pa ay nakarinig ako ng tunog. Automatikong dumingon ang ulo ko sa gawi kung saan ko narinig ang busina ng sasakyan. Anak! Narito na yata ang sundo mo! Boses ng inay mula sa sala. Dahan-dahan akong naglakad palabas upang makita kung sino ang naroon. Napakaganda niyo po, Miss Camille. Bungad na papuri ni Pablo nang matanaw ako sa pinto. Naku, tsak na magwawala si Sir Diego kung hindi niya kayo maisasayaw. Biro niya, ngunit mabilis na pinagbuksan din ako ng pinto sa likod ng kotse. Inay, dito na po muna ako. Hindi ko po alam ang eksaktong oras ng pag-uwi ko ha. Paalam ko. Nakangiti lamang inay habang nakatanaw sa akin pasakay.
Hindi na kita maihahatid pa sa loob, Miss Camille. Tila puno ng panghihinayang ang boses ni Pablo nang huminto kami sa nakabukas na gate ng mansyon. Bumaba siya tsaka ako pinagbuksan ng pinto. Tumango ako at lumabas ng sasakyan. Huminga pa ako bago tuluyang tahakin ang daan papasok. Napakalawak talagang lupain. At lalo yung lumawak dahil bukas na ang buong gate at tanaw na tanaw ko dito ang mga nagkikisdapang ilaw kahit pa malayo pa ako. Ngayon ko lamang masasaksihan ang ganito kalaki at kaenggrandeng pagdiriwang, kaya talagang kinakabahan ako. Halos malaki ang parehong mata ni Camille sa hindi inaasahang lugar. Bungad pa lamang ay talaga namang mamahalin na ang mga palamuting ibinalot sa mga poste upang magmukha talaga itong kastilyo. Napakaliwanag ng malawak na bulwagan, lalo pat nasa 10 giant chandelier ang naroon sa itaas ng mamahaling kisame. Sa kanan naman ay naroon ang entablado kung saan nakapila ang mga lalaking may kanya-kanyang instrumento, suot ang formal nilang suit na may kurbata sa dibdib. Inilaan siguro ang espasyong iyon sa gitna para sa mga kababaihang sasayaw kasama ang mga kapareha nila. Bumaling ako pakaliwa sa 2 malawak na glass door. Nandon ang swimming pool na may tubig na asul kung saan ko nakita ng malaya ang kagwapuhan ni Diego. May fountain iyon sa gitna na nilagyan ng iba't ibang klase ng ilaw at sa bawat kanto niyon ay mayroong malalaking tagak na gawa sa clear glass at siyang dinadaluyan ng alak. Sa bawat ilalim nito ay nakapila ang mga mamahaling wine glass at doon dumediretso ang natatapon na alak. Inikot ko ang paningin ko habang hindi mapigilan ang aking paghanga. Huminto lamang ako nang mapako ang mata ko sa ikalawang palapag mula sa kinatatayuan ko. Malapit iyon sa hagdan na gawa sa itim na muebles. Nakatayo ang isang lalaki, suot ang makintab niyang itim na Amerikana. Hawak ang baso ng alak sa may kamay. Samantala ang isang kamay niya naman ay nananatili sa bulsa ng kanyang pantalon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong iasta, lalo pa at itinabingi niya ang ulo niya habang naniningkit ang mga mata. Tila ba kinikilala niya ang aking mukha? Napalunok tuloy ako dahil sa mabilis na paggapang ng hindi pamilyar na kaba. Sir Diego? Kamuntikan ko na siyang hindi makilala. Mukha siyang bagong gupit, bagay na lalong nagpagwapo sa kanya. Ngunit naroon ang iilang hibla ng buhok niya sa noo nang siyang kumukubli ng bahagya sa mata niya, kaya hindi ko kaagad na aninag ang kabuuan ng mukha niya. Camille! Napalingon ako kay Melinda. Nakasuot siya ng isang simpleng dress na kulay asul. Fitted yon dahilan para lalong kumurba ang hubog ng katawan niya. Hala, sobrang ganda mo! Hindi makapaniwalang puri niya sa akin. Pumayag si Sir Diego na umatan kami sa party. Halata ang tuwa sa mata niya. Ngumiti na lamang ako. Masaya ako dahil hindi ako nag-iisa. Sinubukan kong muling lumingon sa 2nd floor na yon, ngunit wala na doon si Sir Diego. Oh, iniabot ni Melinda ang baso na may lamang alak. Hindi ako umiinom niyan. Tanggi ko. Kahit pala hindi ko tanggihan iyon ay may tatanggi na para sa akin. Don't you dare try to offer that to her. Magkasalubong na naman ang kilay niya habang masamang nakatanaw dun sa alak. Sumama ka sa akin. May gustong sabihin si Daddy sa'yo. Aniya, tsaka niya hinila ang kamay ko. Masyadong madaming tao kaya walang nakapansin sa amin. Nakakadala ang itsura mo. Aniya habang hatak ako. May nakuha ka na ba? Natatawang wika pa ng binata. Gumuso ako at hindi sumagot habang iginiya niya ako paakyat sa hagdan hanggang makapasok kami sa isa pang malawak na kwarto. Naroon si Mr. Martin. Maaliwalas ang mukha nito kaysa nang huli ko siyang makita. Nakasuot din siya ng Amerikana.
Palagi bang na kay Sir Diego ang mata ko at pati iyong bigote ni Mr. Martin ay hindi ko na napansin? Katugon ng patilyan niya ngunit hindi iyon naging dahilan upang matabunan ang taglay na kagandahang muka at postura nito. Sa halip ay mukhang nakadagdag pa nga, kaya't hindi nakataka-taka kung bakit ganito na lamang kagwapo si Sir Diego. Diego, iwan mo muna kami, wika ni Mr. Martin. Natanaw kong tumaas ang kilay ni Diego ngunit kalaunay lumabas din. Alam mo naman siguro, iha, kung gaano kita pinagkakatiwalaan. Salamat dahil inalagaan mo din ako ng buong puso. Kinakabahan ako sa paraan kung paano siya makipag-usap sa akin. Nakakatuwa dahil isa ka sa dahilan kung bakit ako muling minahal ng anak ko. Sinabi niya lahat ng rason kasama ka. Po? Ako? Ba't ako? Anong ginawa ko? Nakakalungkot lang dahil pansamantala kong isasara ang mansyon dahil magpapagamot ako sa Paris. Ibig niyo po bang sabihin ay hindi na kayo babalik? Babalik ako syempre. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Siguro ay hanggang sa gumaling ako. Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pababayaan, iha. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Pinagkakatiwalaan kita. At bilang tiwala, gusto kong mag-aral ka at abutin mo ang pangarap mo. Pinaaayos ko na sa abogado ko ang 2 milyon na ibibigay ko sa'yo upang matutukan mo yung pag-aaral mo. Nasabi kasi sa akin ni Diego na nahihirapan siyang kausapin ka ng purong Tagalog. Tatawa-tawang saad ng senyor. Hindi ko napigil na mapaiyak. Bigla kong nilapitan si Mr. Martin at niyakap habang patuloy sa pag-iyak. Salamat po, sir. Maraming salamat po. Umiiyak na saad ko. Dad, umugong ang malakas na sigaw ni Sir Diego tsaka ako inilayo sa kanyang ama. Nagpapasalamat lang yung tao, anak. Saying thanks from him is not enough? Kailangan ba talaga ng yakapan? Umikot ang mata niya. Huwag kang matuwa dahil ako ang titingin sa'yo kung mag-aaral ka nga o makikipagnobyo ka lang sa university mo. Masungit na saad ng binata. It's my day. Don't try to ruin it. Aniya, tsaka ako muling hinila palabas ng kwarto. Come on, Dad. Your amigos is still waiting. Sa totoo lang ay nakakahiya nang makababa kami. Nasa amin ang lahat ng paningin ng mga bisita ni Diego. Ang ilan ay nakangiti, samantalang karamihan ay nagbubulong-bulungan. Isang business tycoon ba naman ang may kaarawan ngayon, kaya ang lahat ng kamera ay nagkikislapan at kinukuhanan kami ng litrato. Humigpit ang pagkakakapit ko sa braso ni Diego. Kalma ka lang, kasama mo ko. Bulong nito na hindi winawala ang ngiti sa labi. Paano kung malaman ni Miss Mara? Umaasa ako na sasabihin niyang hindi niya mahal ang babaeng yon, ngunit bigo ako. Hindi siya ganong klase ng babae. Hindi siya madaling magselos. Isa pa ay kilala ka na niya. Kung pagbabasehan ng mga sinabi niya, talagang kilala niya ang babaeng pakakasalan niya. Di tulad ko na halos magdadalawang buwan niya palang na nakikilala. Diego! Unang pagbati ng lalaki na kulay krema ang suot, may mga highlight na blondie ang bawat dulo ng buhok niya. Hindi din maitatanggi na gwapo ang binatang ito. I thought you're already engaged to Mara. And who is this goddess landing in your territory? Wala akong naiintindihan sa pag-uusap nila. By the way, nice meeting you, beautiful creature. Jason Vasquez. Inialok niya ang maputi niyang kamay sa akin. Tanaw na tanaw ko ang mga magagandang ugat sa kamay niya. Akmang tatanggapin ko iyon nang tapikin ni Diego ang kamay ng lalaki, palayo sa akin. Nilingon ko siya. Masamang-masama ang mukha niya habang nakatanaw doon sa lalaki. Tumingin ka sa bawat hakbang mo, Jason. Baka sa isang maling kurap mo ay maglaho ang lahat ng properties mo. Hindi ko alam kung bakit. Alam kong napakahilig sa Ingles ng lalaking ito pero ngayon ay matalim siyang nagsasalita ng Tagalog. Bakit? Para
Maintindihan ko ba? Itinaas ng Jason ang dalawang kamay niya tila sumusuko. Calm down. Wala akong balak sa kanya. Planning to have a mistress, huh? Tatawa-tawang saad nung lalaki, saka umatras ng nakangisi. Iiwan muna kita kay Melinda. Kakausapin ko ang mga bisita ko. Tumango ako. Bahagya pa siyang ngumiti bago ako talikuran. Camille, sigurado ay alam mo na. Tinutukoy niya ay iyong pagsasara pansamantala ng mansyon. Tumango ako. Magkakanya-kanya na tayo. Saad ko. Binigyan ako ng bahay ni Sir Martin sa Bohol. Malapit sa amin kaya wala na akong poproblemahin. Magsisimula na lang siguro ako ng maliit na negosyo gamit yung naipon ko. Saad ni Melinda. Mabuti yan. Hindi pwedeng huminto ang buhay natin sa pagiging katulong lang. Tama ka, Camille. Tumango si Melinda. Ikakasal na si Sir Diego kaya tsak na hindi tayo makakabalik agad sa mansyon at hindi ko na din siya makakasama. Talagang may paghanga si Melinda sa anak ng amo namin. Napakalakas ng loob niya na ipagsabi ang bagay na iyon. Samantalang ako ay heto, itinatago ang lahat. Ikaw, Camille, maganda ka. Hindi ka man lang ba humanga kay Sir? Napalingon ako sa kanya na may gulat na ekspresyon. Ha? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Gwapo si Sir Diego at mabait siya sa'yo. Hindi ka man lang ba nagkagusto sa kanya? Siyempre hindi, no? Umismid ako sandali saka ko inilayo ang mga mata ko kay Melinda. Ayaw kong mabasa niya ang totoong nararamdaman ko. Pangalan pa lamang ni Sir Diego ay tumitibok na ng malakas ang puso ko. Tumama ang mata ko sa bintana dahil sa pagtitig sa binata na nakikipag-usap sa malayo. Ngunit hindi ko inasahan na tititigan niya din ako matapos ay bigla siyang ngumiti. Kaya naipit ko ang sarili kong labi. Ayaw kong makita niya na masaya ako. Inalis ko ang mata ko sa kanya. Camille? Sabay kaming napalingon ni Melinda kay Rico na nakaasul ng coat. Rico? Napatayo pa ako para salubungin siya. Bakit ka narito? Tanong ko habang nakangiti. Inimbitahan lang ako ng isang kaibigan. Nga pala, ito si Melinda, katrabaho ko. Melinda, si Rico, kababata ko. Pakilala ko sa dalawa. Hello! Bahati ni Melinda. Napalingon kami nang tumugtog ang orkestra. Can we dance? Tanong ni Rico sa akin saka inialok ang kamay niya. Ipapatong ko na ang kamay ko nang saluhin iyon ng panibagong kamay mula sa likod ni Rico. I don't care if she's your childhood friend. This is my night. She's my date and you can't do anything about it. Dire-diretsyong saad ni Diego kay Rico. Pinakadiinan pa niya iyong can't na sinabi niya. You can't stole her from me so stay away. Masungit na saad pa nito. Saka ako hinila palayo kay Rico. Tumungo kami sa gitna. Naka-off ang lahat ng ilaw at tanging sa aming dalawa lamang ni Diego nakatuon ang spotlight. Ayokong may kasama kang iba. Ngayon ay maaliwalas na ang mukha ni Diego. Bakit naman? Kaibigan ko naman yun. Lalaki iyong tinutukoy mo at kahit pa kaibigan ng turing mo, maganda ka, Camille. He can break his limitation lalo na kung palagi kanyang masasolo. Seryoso na saad ng binata habang hindi niya inaalis sa akin ang mata ko. Hindi naman ganun si Rico. Stop defending him, babe. Tila nagulat pa siya sa huling sinabi niya. Basta, ayoko siya para sa'yo. Inirapan niya ako. Kaysa makipagtalo ay hindi na ako kumibo. Kinabig niya ang baywang ko palapit sa kanya. Kaya lalong dumikit ang katawan ko sa binata. Hindi pa din natinag ang mata niya. Napakaganda mo, Camille. Seryoso na saad ni Diego na halos nakayakap na sa akin. Pulang-pula naman ang pisngi ng dalaga dahil sa ibinulong ng binata. Pagod ka na bang sumayaw?
Pumasok ka sa kwarto ko kapag inantok ka. Ayokong makikita na may kausap kang iba ha. Aniya pa saka ako iginiya. Pabalik sa mesa namin ni Melinda. Magpakabait ka dyan ha. Sandali niya pa akong kinindatan dahilan para kurutin ako ni Melinda nang makatalikod si Sir Diego. Ano yun ha? Akala ko di mo siya type. Ba't may papikit-pikit na ganun? Hindi niya maitago ang kilig. Ako may hindi ko alam kung para saan ba ang mga ginawa at sinasabi ni Sir Diego. Naguguluhan ako. Umamin na kaya si Diego ng nararamdaman niya para kay Camille? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.